Mga kaisla, welcome sa tuktok ng Indochina dito sa Fancy Fan, Vietnam! Hi mga kaisla, so andito nga tayo sa Hanoi. Check natin yung map. So tapat ng Pilipinas ang Vietnam. So andito tayo ngayon sa Hanoi. So sa taas na part ng Vietnam. Pero pupunta tayo ng Sapa. Diyan sa may Lao Cai. Ayan, kasi punta tayo ng Fancy Fan. Ayan, so, yan po yung bus natin. Pupunta kasi tayo ng Sapa. Ayan yung binok namin sa sasakyan. Ayan sa Klook. Ayan, papuntang Sapa. So, 1647. Kami ng dalawa yan. So, tig-isa kaming cabin. At yan mo yung sa akin. Ang luwag niyan, mga kaisla. Ayan, kasi 6 to 7 hours po yung biyahe papuntang Sapa. Kaya komportable talagang magbiyahe hanggang dun sa taas ng Vietnam. Samahan niyo ako mga kaisla ha. So meron din dito mga bus stop. Ayan. At ang CR dito ay mga 6 pesos po mga kaisla. And bumili na kami ng snack dito sa may Oreo. And then patuloy pa rin tayong gumabiyahe. And another stop mga kaisla. Pag bumaba pala ay nagchachanelas provided po nila. So ayan. Another stop. O diba may mga itak sila ditong binibenta. So, ayan po, mag-CR ulit tayo. Ayan po yung doll. Ang ganda, diba? Ang cute. Mga Vietnamese doll. So, mga 8, andito na tayo sa Sapa, Vietnam. Dito kami bababa. O, diba? Napakamakulay at napakaganda ng Sapa. At malamig, mga kaisla. Parang Baguio City. Ayan, meron din lake. Pero grabe, ang daming lights. Mura siguro ng kuryente dito, mga kaisla. Wow! Yan po yung Sapa Station. So, yan po yung hotel namin, ang Phung Nam Hotel. Binok namin yan sa Klook. And 1.5 po ang room na ito. O, di ba ang mura, guys? Ayan, Phung Nam Hotel. Tour ko kayo dito, mga kaisla. Ayan po yung lobby. O, di ba? Parang hindi 1.5 pesos kung sa atin. Pasok kayo, mga kaisla. Tour ko kayo. Mabilis ang tour. Kung sa Pilipinas siguro to mga 4,000 ito. Tapos may ano pa, napakagandang view ng Sapa. Wow. So ito ang CR. Recommended din kasi ito ng mga vloggers po ng mga nag-vlog. Itong Phung Nam Hotel. Ayan, may mga initan. And labas muna tayo kasi hindi pa tayo nag-dinner. Ayan, pakita ko sa inyo ang Sapa paggabi. Wow, napakamakulay. Ayan yung Sapa Station, papuntang Fancy Fan. Hotel Sapa. Wow, talagang manghang-mangha ako sa view dito mga kaisla. Selfie-selfie habang naglalakad. May church din dito mga kaisla. At malamig talaga kaya naka-jacket kami. And dito tayo kain guys. Pasok tayo. Nasa may 3rd floor po ito. Ayan, nag-order na kami. Yung nirecommend din ng mga vloggers. Tikman natin yung local dish nila. Ayan. Ito naman coffee, of course. At yan po yung black chicken. Literal na black po yung chicken. May black silang chicken. Tapos kala ko parang hotdog. Hindi pala. So, kain tayo mga kaisla ng black chicken. With this view. Wow. Kinabukasan na ito mga kaisla sa aming hotel. Wow, napakaganda ng umaga dito sa Sapa, Vietnam. Yan yung bundok. May free breakfast pala ito mga kaisla. Itong 1.5 na accommodation namin.
And pakita ko lang sa inyo ang mga makakain. Ang daming Pinoy dito kasi nga nire-recommend ito ng mga vloggers kasi mura na mga kaisla. Ayan. At syempre ang pho, kanilang noodles. Kain tayo mga kaisla. Sarap to mga kaisla, yung noodles nila. Diba ang ganda ng view ng hotel? Nag-early checkout na kami kasi alanganin ang balik namin, so baka alas 2 na kami makabalik from Fansipan. Ayan, konting lakad lang, andito tayo sa Sapa Station kasi andito yung station papuntang Fansipan. Sakay tayo ng monorail. Diyan yung bilihan ng ticket, pero nag-book na kami sa Klook. Sun World Fansipan Legend, may cable car, monorail at peak trail. 5,000 pesos lang, dalawa na kami mga kaisla. So eto na po ang Sapa Station. Scan nila yung QR code and then pipila. Mabilis lang naman ito mga kaisla. Ayan yung monorail. Dito kami sasakay. Ayan. Ito yung papuntang cable car. O diba, napakaganda ng view. Parang Switzerland of Asia. O diba, parang nasa Switzerland kayo mga kaisla. Ayan. Andun sa may taas yung cable car. O diba, napakaganda mga kaisla. So, bababa tayo dito mga kaisla. Grabe, ang design, di ba? Tapos marami ditong pagpipicturan. Diyan banda. Pero in-skip na namin yan. Ayan. So, akit pa hanggang dun. So, medyo nakakapagod siya, pero dapat may baon kayong maraming energy. So, andyan yung mga parang old houses para ma-experience yung culture. Yes. Ayan. O, diba? Doon tayo papunta sa taas, sa bukid doon mga kaisla. Sa tuktok ng Indochina. So, papasok tayo ulit kasi eto na yung pila ng puntang cable car. Yan, cable car tayo mga kaisla. Ito yung papuntang doon na sa tuktok. Malaki siya mga kaisla. Sa part na ito sa first, medyo nakakabigla. Pero after neto, chill na mga kaisla hanggang taas. So, enjoy lang kayo ng view mga kaisla. Ang pupuntahan pa natin mga kaisla ay Fansipan. Ito po yung tuktok ng Indochina. Pag sinabi guys na Indochina, ito yung bansa Laos, Cambodia at Vietnam. Ayan, malapit tayo sa tuktok. O diba ang bonggang-bongga? Kasi mapapaisip ka talaga paano ito nagawa. Pero syempre, kayang-kaya ng mga engineers. Ayan, baba tayo from station. Ayan, may mga kainan dito mga kaisla. So, ayan yung cable car na sinakyan natin. May mga kainan pero hindi pa naman kami gutom. Ayan, akyat na tayo guys sa doon pa sa pinakatuktok. So, may mga akyatan pa siya mga kaisla. So, ayan. Di sa part na ito, pwede kayong mag-picture. Ang daming pwedeng pag-picturean. So, all in one na siya. Nature, culture, experience. So, pag pupunta kayo ng Vietnam, talagang puntahan nyo ang Sapa at i-book nyo na itong Fansipan. Doon pa tayo sa may flag mga kaisla kasi yun talaga yung pinakatuktok. Ayan, so part pa ng Klook, may isa pang monorail dyan banda.
And may mga bilihan pa. Ano? Ayan po, pipila ulit tayo sa isa pang monorail. Yan. Free pa yung pataas mga kaisla, pero yung pababa hindi na. Pwede kayong mag-avail ng pababa, may bayad na. Pero kasi, huwag na kayong mag-avail kung may mga energy pa kayo kasi may mga madadaanan tayo pababa pag hindi tayo sumakay ng rail. Ito yung sinasabi ng mga vloggers na sa part na ito, medyo talagang pataas na siya, so medyo nakakatakot siya. Pero caring-caring ng mga kaisla kasi safe naman talaga. Ayan. Dito kayo mapapaisip na, wow, paano kayo nagawain nito? At sana meron din ganito sa Pilipinas. Ayan, so sa part na ito, nasa tuktok na tayo. 3,143 meters above sea level. Wow, napakaganda ng tuktok ng Indochina mga kaisla. Ma-inlove talaga kayo with this view. Grabe, ang ganda mga kaisla. Ayan, after ilang minuto, nabalutan na ng fog. So, may time pala nag-snow dito mga kaisla kasi sa part na ito, 4 seasons po ang meron dito. So, baba na tayo mga kaisla. Ayan, ito yung madadaanan natin kung magbaba na tayo at hindi tayo sasakay ng monorail pababa. So, ito yung madadaanan natin. So, ang daming mga pwedeng pagpicturean dito sa baba. At yan, maki-friends tayo sa mga foreigners. Temple, pagoda. Medyo nakakahinga lang pababa. Pero wow, napakagandang view. Doon pa tayo bababa. Dahan-dahan lang mga kaisla pagbaba. Ayan, selfie-selfie. Hindi nyo kasi ma-experience yung mga ganitong part kung sasakay kayo ng monorail pababa. Ayan pa yung giant Buddha. 600 steps daw ito mga kaisla. Pero caring-carry lang naman kasi ang ganda ng view. Oh, sana may ganito rin sa Pilipinas, no? At ito na yung part, yung giant Buddha. And then, baba na tayo. Ito yung isa sa part na mahirap na pababa. O diba, nakakatakot. Ay, hindi naman siya nakakatakot actually. Nakakapagod lang. Ayan, napakaganda. Ayan, so nasa restaurant ulit tayo mga kaisla kasi kakain na tayo. Ayan, banh mi kebab. And of course, coffee. Kain tayo mga kaisla. Grabe, ang sarap ng pagkain dito sa Vietnam. After namin kumain, bumaba na kami. So, ayan po yung cable car. Wow. So, ang daming fog. Baling adventure na ito, nag-consume kami ng mga 5 hours. Ayan, grabe. Napakagandang view. Napakaganda ng Vietnam. Kaya kung pupunta kayo ng Vietnam, wag na wag nyo kakalimutan pumunta. Dumaan dito sa Sapa. Ayan. And of course, yung rail, mga kaisla pababa. Thank you guys for watching and watch out for part 3 of Vietnam.